Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day ngayong June 20. Ng Sabado po ay sabi ng Proverbs 22 verse 11, He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend. So ang pamagat po natin, yan po, He that loveth pureness of heart. Yung word po na pureness dyan ay galing sa Hebrew word na tehor. Nang ibig sabihin po ay purity, puro, walang anumang halong kasalanan, kalukuhan, pagkukunwari, or anuman pong impurities. Pagka ganun po, he that loveth pureness of heart, sabi ng Bible, for the grace of his lips, yung kanyang pananalita, full of graciousness, the king shall be his friend. So yung hari, dahil sa nagugustuhan niya yung kanyang pureness of heart, nagiging kaibigan niya. Napapalapit siya. Nagkakaroon po siya ng relasyon sa hari. Ganon din po tayo mga kapatid. At pagka tayo po ay may pureness of heart, tayo po ay magiging kaibigan ng Diyos. Diba? Katulad ni Abraham, he called a friend of God. Alright? Siya po ay kaibigan ng Diyos. Nagkaroon siya ng, pagkaibigan, talagang napakalapit na relasyon niyan. Napakadikit niyan. And hanggang sa lahat ng mga kabigatan ay naisasabi niya sa kanyang kaibigan. They join together sa panahon ng kasiyahan, saka sa kalungkutan. They are stick together. Alright? Bakit? Na-develop yung relationship nila So, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Gusto niya po na magkaroon tayo ng pureness of heart at para sa ganun ay yung ating mga pananalita ay magiging maayos at sa harapan ng Diyos tayo po ay magkakaroon ng magandang relasyon sa Kanya. So, love, pureness of heart, mga kapatid. So, God values a pure heart. Pinapahalaga ng Diyos ang purong puso. Yung walang pagkukunwari, walang dishonesty, walang kalokohan, impurities, kundi yung totoo, puro. Sa harapan ng Diyos, di ba? Puro. Maayos. And next, a pure heart and a gracious speech attracts favor, respect, and meaningful relationship. Magiging kaibigan siya ng hari. Naging kaibigan siya ng hari. Dahilan sa kanyang purong puso at pananalitang may merong grace. At nag-a-attract ng favor, respect, meaningful relationship to the king, mga kapatid. And our relationships are built on integrity and grace. Kaya, alam niyo, sa totoo lang, gusto ng tao makasama yung gracious na tao, yung may integrity, yung totoo, yung maayos. Kasi kung kasama mo ay nagloloko, di ba? Backstabber, or kasama mo ay loko-loko, papahamak ka pala, iiwang ka pala niya, at lolokohin ka pala niya, hindi magandang ka-relationship po yan. So, pero yung may merong integrity at gracious, yan ang magandang kasama po. Alright? Sa ating principle of the day po ay a pure heart produces gracious will. A pure heart produces gracious will. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless po.